ang pakiramdam nitong si Apple. Oh, ang ganda ng pangalan, Apple. Ayan, mukha na raw anak nito ang asawa niyang si Arnel. Ay, bakit naman nagmukhang anak? Nagpapakarga ba si Arnel? Oo, o lumulungad ba yan? Pasensya na sa parang baby, laging lumulungad. Baka naman nakainom lang. Ayan, pero kasi ganito, si Arnel daw, wala nang ginawa kundi ang kulitin at istresin itong si Apple. Idagdag pa ang pinagdadaanan nga nitong si Apple na meron daw siya yung polycystic ovaries syndrome o yung PCOS. Okay, na medyo challenge din sa kanya bilang isang babae. At ang isa pang problema nitong si Apple, madalas daw pong ma-insecure itong si babae dahil palagi na lang pinupuna nitong si Arnel ang itsura niya. Na mukha na raw siyang haggard. Mula po sa Mandaue, Cebu, kausapin na nga natin ang edad nila 34 tsaka 37 years old. Hindi pa naman ganong katandaan. Pero bakit nga naman na ganito ang nagiging problema ni Apple at ni Arnel. Apple and Arnel, welcome sa ating programang Heart to Heart. Hello po, magandang tanghali po. Hello po. Nandiyan ba si Arnel? Arnel, pare. Po. Behave ka ba ngayon? Po. Kasi sabi ni Apple, parang ano ka raw, parang anak ka na raw niya. Sandali, meron na ba kayong anak na mga tunay? Opo, isa. Isa pa lang. So, itong kausap natin sa kabilang linya, si Arnel, ito ang tumatayong panganay mo ngayon. Siya yung nagmimistulang bunso. Ilan taon na yung anak ninyo? 18 po. 18. So, ang 18 years old kasi hindi naman na ganun kakulitan yan, Apple. Ibig sabihin, si Arnel nga yung nag-uugaling mas bata. Makulit. Hindi naman po kasi yung anak namin may learning disability po kasi siya. Okay. So, inaalalayan ninyo pareho. Nabibigay naman yung tamang atensyon doon sa bata. Opo. Okay. Saang school siya nagtatrabaho? Nag-aaral? Dito lang po, malapit sa amin. Oo, pero kumbaga, ano ba yan? SPED. Ganon, yung special education. Opo. Okay. Ayan. Sige. Eto, Arnel, may sinasabi si Apple. Ha? Na lagi raw siya nai-stress sa'yo. Ito ba ay dala lang na, bata pa naman kayo, hindi pa, sabi ko nga, hindi pa ganun katandaan, pero gaano na kayo katagal na magkasama, Arnel? 19 years na. Sa 19 years bang yan, nag-iiba na ang tingin mo kay Apple o siya pa rin ang apple of your eyes? Hindi naman po. Hindi naman nag-iba. Siya pa rin. Siya pa rin. Kaso, anong klaseng apple na ito? Dati kasi fresh na apple. Baka naman parang nabubulok na apple na. Ang tingin mo. 19 years na kasi. Apple pa rin. Apple pa rin. Na fresh na fresh. Fresh na fresh. Alam mo kasi, ayan, meron palang, alam mo ba na merong PCOS itong si Apple? Opo. Alam ko po. Nagagamot siya. Oo naman, pero parang wala pa rin. Hindi na tanggal, Oo, pero doon sa paggagamot kasing ganoon, merong mga nagiging pagbabago rin. Naiintindihan mo ba yon, Arnel, sa pangangatawan ng babae? Opo. Oo naman. Yan. Kasi kung naiintindihan mo na merong mga magiging pagbabago, di ba minsan nakikita mo ba si Apple na maraming pimples? Maraming pimples. Naman. Di ba? Yung ganoon. Arnel. Hindi naman masyadong marami. Hindi marami, Yes, pero nagkakaroon pa rin, di ba? Kasi oo. kala natin, nung binata tayo, nung dalaga lang meron. Tapos nadadagdagan yung timbang niya. Oo. Yun. Nung una, hindi mo alam na merong na merong epekto pala yung paggagamot nitong si Apple.
Parang aware kasi sinasabi ko siya sa kanya, sir. Eh. Oo. Yan. Pero, sa likod nga nun, kaya tinatanong ko si Arnel Apple, sabi mo, pinupuna pa rin yung itsura mo na medyo nag-iiba. 'Di ba? Oo. Mm-mm. Syempre, masakit din yan kaya Apple. Okay, sige. Arnel, Yes po. oo, bakit mo napupuna si Apple kapag ganoon na napapansin mo nga siya? Kahit na alam mo na kasi binabanggit din pala sa'yo ni Apple. Kasi palaging mainit ang ulo. Sige. Okay, sige. Maayos naman sumagot itong si Arnel. Pero mas maganda, Apple, umpisa mo na nga. Bakit ka nai-stress kay Arnel? Gagawa ba ako ng listahan dito? Sabihin mo lang. Hindi naman sa ganoon na super stress po. Minsan, Mm-mm. na hindi lang siya nakikinig sa akin kasi ako po kasi yung class asawa na overprotective din. Mhm. So, minsan pag nagkayayaan silang mag-inuman ng mga friends niya, ayaw kasi na nagdadrive siya ng medyo nakainom ng kaunti. Kasi bilang asawa din po, nag-aalala din po ako. Of course. Oo. Bakit? Gaano ba kadalas na sumasyat itong sina Arnel? Occasional drinker lang po siya. Minsan-minsan. Ano ba minamaneho? Motorsiklo? Motor. Naka-helmet? Opo. Naka-helmet yung motor. Nakasabit sa motor. Naka-helmet po siya. Ha? Sorry. Naka-helmet po siya. Naka-helmet siya. Hindi kasi alam nyo minsan napapansin ko, lalo na yung ibang mga nagmomotor nga, parang di ko alam, feeling yata nila kapag ka nakainom na, mas matigas na yung mga bungo nila kaysa doon sa semento. O kaya sa kaha ng mga sasakyan. O kaya ang pinag-helmet na lang yung motorsiklo. Tapos yung mga ulo, wala na. Okay na, nakainom na eh. 'Di ba? Patigasan na ng mukha ito. Uy, wag niyong gagawin 'yan. Lalo na ngayon, panahon ng mga yayaan ng mga tropa sa pagsalubong ng New Year. Wag naman. Gawin natin sa ulo ang suot ng helmet. Okay, nag-helmet naman itong si Arnel. But then again, alam mo naman Arnel, 37 na tayo. Alam mong bawal. Na iinom ka tapos magda-drive pa. 'Di ba? Pero unti-unti lang ang ininom. Ha? Anong unti-unti? Syempre, konti-konti lang talaga. Shot-shot lang eh. Pero ilang oras ang itinatagal nun? Di marami na rin. Di ba? Na po. Maraming pass eh. Maraming pass. Yung kasama mo, ikaw ang tumasalo. Pagka may, hindi ka mananalo sa akin sa pangatwiran sa ganyan. Alam na alam ko yung mga pass at yung mga kwento. Arnel, ikaw ba yung makwento sa inuman? Hindi naman. Yun ang mas mahirap lumusot. Kasi kapag ka ikaw yung makwento, yan yung mas madaling makapagpasa ng shot. Kahit hindi magsalita ng pass yan, iaabot mo lang yung baso na ganun sa katabi mo. Makwento ka eh. Mas gusto nila yung kwento mo kaysa sa shot mo eh. Hindi pala ikaw. Mahirap. Mahirap lumusot. Talagang sasaluhin mo. Mapapansin ka kapag nag-pass ka. Di ba? Hindi, pero ito talaga bawal kapag nakainom ng alak. Sa kahit kanino to. Kahit kanino ito, Arnel. Ikaw ay naka-helmet. Ikaw ay nakasasakyan na 4 ang gulong. Di ba? Na safe ka. Bawal. Na ikaw ay iinom at mag-ooperate ng sasakyan. Bawal yan. Okay? Ang tawag dyan, driving under the influence. Okay? Bawal yun. Bawal yun. Kapag ka ikaw ay na-tsempuhan, random ng LTO dyan, halimbawa, problema yan. Magagalit na naman sa'yo si Apple. Di ba? Magagalit. Kaya nga. Kukunin yung motor nyo. 'Di ba? Gamit mo ba sa hanap buhay yung motor? Opo. Ano ba hanap buhay mo, Arnel? Production worker lang. Ano no?
production worker. Production work. Production worker. Ayan. Ikaw naman, Apple, ano ba ang trabaho? Ako po ay nagtuturo online ng English po. Uy, very good. Oo, ibig sabihin parehas kayo may mga pinagkakaabalahan, pero ito nga sinusubok ang inyong 19 years ng pagsasama dahil nagiging makulit na itong si Arnel. Ito bang kulit na ito, Apple, pansin mo ay dahil sa nagkakaedad na rin kayo o kumbaga parang alam mo na, naiimpluwensyahan itong si Arnel? Minsan po na-influensyahan siya. Mhm. At minsan po naiintindihan ko kasi siyempre po maaga po kaming nag-asawa so masyadong nakafocus po siya sa amin sa paghanap buhay ng maaga. Mm. Ang akin lang, minsan sumusobra po siya. Meron po kasi kaming time limit eh. Minsan sumusobra siya sa time limit. Kaya naiinis ako. Kumbaga ang usapan ninyo, nakauwi ka na ng anong oras? Alas 10? Alas 12. Oh, alas 12. Paumaga na nga yun eh. Midnight na yun. Okay na yun. Ay, anong oras umuwi si Arnel? Minsan umuwi ng alauna. Hmm. Minsan malapit na mag alas 12. Naiinis ako kasi po, hindi pa din ako nakakatulog kasi nag-aalala ako. Oo. Arnel, Yes po. anong oras ba kasi ang uwi nung sinusundo mo? Ha? Na tropa. Na tropa. Na kaibigan. Ha? Anong oras ang uwi? Yung kasabay mo na uuwi. Anong oras umuwi? Parehas. 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 Hindi kaya, Apple, may relo ba si Arnel? Baka sira yung relo. Ha? Kaya nga, kailangan ko na sigurong palitan to eh. Palitan kasi mo. para Oo. hindi na nasasakto sa oras eh. Yan. Tsaka bigyan mo siya ng relo, wall clock. Yun ang ipadala mo. Oh, pagka hindi pa naman nakita ni Arnel yung tamang oras diyan, 'di ba? Ayan, pero that's only one. 'Di ba? Isa lang 'yan sa mga problema. Ito puntahan natin, Arnel, yung ni Apple. Ito mga nababanggit ni Arnel tungkol sa itsura mo. Syempre, nakakababa ng self-esteem kapag ikaw ay nasasabihan nitong taong mahal na mahal mo na ang haggard mo na. Ayan, o kaya naman, dumadagdag yung timbang mo. Ganun ba ang sinasabi nitong si Arnel? I don't want to put words in your mouth, si Arnel. Pero paano niyo ba sinasabi ito, Apple? When it comes to being haggard po, he never told na haggard na ako. But maybe sa timbang ko po, nag-aalala sa hindi din siya okay. Mhm. So, given the fact po na blood type ko po at may diabetes, so nag-aalala siya pag tumataas yung timbang ko. But in a proper way naman po, hindi naman in a way discourage na ako or ganun po. Okay. So, saang parte medyo nagkukulang si Arnel? Yung pagpapahayag niya ba ng concern ay kailangan medyo mas kayong dalawa lang? Binabanggit niya ba ito in public? May iba mga nakakarinig? Naman. Pero medyo stricto po siya kasi. Pag hindi pwede talaga. Anong hindi pwede? Like, pag gusto kong pag nag-crave ako or something like hindi na talaga pag alam niya bawal sa akin, hindi niya talaga ako pinagbibigyan. So, bawal ba yun? Kapag ka bawal, bawal. Opo. Pero minsan matigas ulo ko eh. Parehas kayo, nagkukulitan din pala kayo. Ayan, pero kasi naintindihan mo rin naman pala, Arnel, na yun nga, maganda yun eh. Kapag ka bawal, bawal. Iwasan na. Pero kasi sinasabi rin naman ng doktor, pwede in moderation. Ibig sabihin, kahit konti. Kahit konti lang. Tikim. Katulad nung sinasabi ko kanina, kapag ka pinayagan na kahit konti, pwede. Pero kapag ka bawal, bawal pala. Walang wiggle room dun. Walang, pwede yan kahit konti lang. Wala.
O, ibig sabihin tama naman din pala si Arnel. Ha? Pero ito bang pagkadagdag sa timbang mo, Apple, ito ay side effect. Isa sa mga side effects nung dahil may Opo. PCOS ka. Opo. Oh, yun eh. Ano pa yung mga side effects niyan sa na medyo nakaapekto sa relationship ninyo? Grabe po ang mood swings ko po. Like, talaga hindi na ako naiintindihan. Sige. Sabihin mo lang para maunawaan ni Arnel pa, maunawaan namin ang pinanggagalingan mo. Katulad niyan, yung mood swings. 'Di ba? Hindi ba talaga nakokontrol 'yan na o talagang iba yung pakiramdam mo? 'Di ba? Hindi naman kasi ang dating niyan para sa ibang tao, siguro para sa amin ni Arnel, ano ba 'to? Kinukursunada mo lang ba ako? Pinagtitripan mo ba ako? Pero yung pala sa'yo, nahihirapan kang huminga. O kaya hindi ka pala nakatulog kagabi. O kaya nangangasim yung sikmura mo or whatever. Sige nga, explain mo nga sa amin. At kay Arnel na rin para mas maayos siya na nakakaunawa. Kasi po, minsan, like, halimbawa po din, umaalis siya. May anxiety din po ako. So, pag umaalis siya, tapos matagal siyang hindi nakauwi, tapos minsan, hindi siya naka-update. Kung ano-ano na din po. Like, saan ka nanggaling? Sinong kasama mo? Kasi po, dahil sa physical appearance, nabanggit ko po kay Miss Rona kagabi, medyo insecure ko. So, minsan, ano-anong pinag-iisip ko. So, hindi niya ako maintindihan kasi nilakad ko. Tapos ako ko, ano na yung sabi ko po. Ako rin, actually, may mga sinabi ka, hindi ko rin naintindihan. Medyo napuputol yung linya eh. Oh, kapag ka ba nag-uusap kayo by phone? Opo. Minsan, para mapaliwanagan din. Itong si Arnel. Pero, syempre, nag-uusap naman kayo in person. Opo. Lagi po kami nag-usap. Like, hindi talaga kami natutulog pag hindi namin nasutulog po. Kahit na mag-aalas 2 na nakauwi si Arnel, kailangan maayos. Opo. Oh, yun. Usap po. Okay. Arnel, meron ka bang ilang mga katanungan naman dito kay Apple para mas lalo mo siyang maintindihan? At baka meron ka rin mga gustong sabihin naman, 'di ba, para mas maging sound yung relationship ninyo. Anong tanong sa akin? Wala naman po. Kasi po, talaga kami nag-uusap. So, kahit random day po na may tinatanong siya sa akin, ako din. So, pag mayroon kaming hindi nagkakaintindihan, nagagawa namin ng paraan po palagi. Yun. Ayan. At syempre, kasama sa mga plano ninyo at lalo nagpapatibay sa inyong pagsasama ay yung pagkakaroon nyo nga ng isang anak. Anak. Opo. Oo, na syempre, kahit ang dami-dami yung plano para sa mga sarili ninyo, of course, mauuna dyan yung plano kung papaano nga ba matutulungan. Especially, kailangan nga ng special na atensyon nitong anak ninyo. Oo. Opo. Okay. Ayan. So, ano ang gusto nyong sabihin sa isa't isa, Apple at Arnel? Kayo ba ay ngayong 19 years na ang pagsasama ninyo? Ngayon pa ba kayo bibigay? Ngayon pa ba magkakapikunan ang mga tumatanda magjowa? Ha? O tutuloy lang? Apple at Arnel. Anong pakiusap mo kay Arnel at ikaw rin naman, Arnel? Ano ang paalala mo para kay Apple? Ha? Siyempre tayo, mga katawan natin, umiidad. But that doesn't necessarily mean na ang pagmamahal natin sa isa't isa ay katulad ng pag-edad ng ating ng ating mga katawan na umaaray-aray na, 'di ba? Meron na mga agoy-agoy, na mga 'di ba? Pwede namang manatili itong bata pa rin dahil ikaw pa rin ang fresh na pinili ko noong mga bata pa tayo. Sabi mo nga, ang bata nyo pa noong nag-umpisa ang love story ninyo. Okay, go ahead, Apple. Siguro, Sabi mo, Arnel. Anong tawag mo kay Arnel, Apple? Bye po. Ha? Bye. Bye. Abay. Opo. Bye Hindi pa. po kasi kami
sweet na couple na honey, Oh, di ba bay parang ano yan? Parang bro. Parang ganun. Barkada. Brad. Ganun po. Oh. Tapos anong tawag mo naman Arnel kay Apple? Bye. Biden. Bay. Ganun din ba sa babae? Bay o day? Okay. Okay, bye. Bye. Ayan, alam nyo, para nakakita tuloy ako ng konting ano, no. Tapos ikaw, Apple, ang tawag mo kapag ka mayroong mga magde-deliver ng mga parcel na hindi mo kakilala, bye. Hindi po, sa Bisaya, dong. Dong. Dong, halika Dong. rito. Tsaka day. Apo. Dong, day. Pero ang bye refers to friend. Parang ganon. Opo. Di ba? Kasi po, kami noon, bago kami naging boyfriend at girlfriend. Mm-mm. Kaya bye. Yan. Alam nyo, sa 19 years, ano ang bago-bago na in-inject ninyo sa inyong relationship? Yung nakakakilig na ipinasok ninyo sa relationship ninyo, Apple and Arnel. Siguro po, galing kami ng kaming dalawa lang. Kasi, maliit pang baby namin, ang anak namin kasi, wala kaming time ganun eh. Kasi focus kami sa kanya eh. So, nung malaki na siya, nung pwede na namin siyang maiwan sa mama niya, so pwede kami mag-overnight dalawa, mag-travel kami dalawa, ganun, date. Kasi hindi namin nagawa yun noon eh. At least nagagawa na ngayon. Mga ilang taon na? Siguro before pandemic, ganun. Nag-umpisa na. Very good. Pero baka gusto nyong dagdagan lang. Baka kailangan lang i-upgrade ang tawagan, ang term of endearment. 'Di ba? Baka pwede nyong i-upgrade. Na para hindi ordinary. Alam ko nakasanayan nyo na yan, pero kumbaga i-inject lang natin ng konti, upgrade lang ng bahagya. Open ba kayo sa ganun para mas maging sweet yung parang, ay, jowa ko to, yung mga ganyan. Bagong jowa, batang-bata. Minsan tinatawag ko siyang palangga. Palangga. Love, di ba? Yun yun. Opo. Arnel, anong nararamdaman mo kapag tinatawag ka ng palangga as compared to tawagin ka na bay? Kinikilig din. Mas nakakakilig ba yung palangga? Opo. Ha? Mas nakakakilig? Opo. Di yun ang gamitin. Di ba? Sinabi mo na ba yan kay Apple? Maiiyak ko eh. Nahihiya pero kinikilig. Paano kiligin? Arnel. Namumula na siya. Kita mo. Baka palangga ang magiging key para palangga, uwi ka na, mag-alas 12 na. Halika na. Sige, gawin ko. Oo, uwi ka na, mag-alas 12 na. Ihigupin mo na lang ito, ininit ko na yung sabaw. Ganoon. Para bumaba ang tama. Nakashot. Diba? Diba, masarap yung nagsusup pagkatapos na, na uminom. Opo. Tama ba, Arnel? Opo. Diba? Baka yan, pasukan nyo ng bago kasi nga natutuwa ako. Sabi mo, before pandemic, sinamahan nyo ng travel, kahit papaano. Tapos ngayon, baka yung term of endearment ninyo, kailangan may upgrade. 'Di ba? Kailangan kasi, para, hindi lang para kina Apple at kina Arnel. Kapag ka lagi na lang yun at yun, yung mga nakikita ninyo, baka meron tayo mga kailangang i-adjust. Hindi kailangan na lipat tayo ng bahay. 'Di ba? Mahirap yan. 'Di ba? Hindi kailangan na bili tayo ng sasakyan na magiging masaya tayo para sa pagta-travel natin sa mga susunod. Diba? It could simply mean na palitan nga natin yung tawagan natin. Pwede bang lovey-dubs? Pwede bang lovey? Pwede bang katulad nung Apple? Ano nga yung tawag mo kay Arnel? Langga. Ay, agagoy. Ayan na nga, Okay ba, Arnel? Anong pakiramdam? Namumula po siya dito. Arnel, anong gusto mong itawag kay Apple naman?
Ganon din, palangga. Paano? Daw, nagkasunod boses mo. Palangga. Parang ang tigas naman ng pagkakasabi mo. Parang na lang, palanggana, paabot ng palanggana dyan. Maglalaban ako. Langging. Oo. Ayan, palangga. Okay. Diba? Yung mga ganyan, baka mas nakakakilig. Para pagka kain na tayo, tulog na tayo, palangga. Yung mga ganoon, mas may kilig. Kahit na 19 years na kayong magkasama. Okay, Apple. Ito na, ituloy na natin. Ano ba yung gusto mong sabihin kay Arnel? At ikaw naman, Arnel, ano rin yung gusto mong sabihin kay Apple? At pwede ba dito sa programa natin umpisahan ang tawagan na yan na bago na aangkinin ninyong dalawa? Sige, go! Apple, Arnel. Palangga, sana ay, mas makikinig ka sa akin kasi safety mo lang din yung iniisip ko. And susuportahan naman kita kahit basketball o anong gusto mong gawin. Basta lang, lagi kang mag-ingat sa sarili mo. Kasi hindi ko din makakaya pag nasasaktan ka. Kasi nilagaan kita ng 19 years tapos hindi mo aalagaan yung sarili mo. So, yun lang yung pinaka gusto kong sabihin sa kanya po. Arnel? Opo. Ikaw. Kinikilig eh. Iba ka, Arnel. Sige, Arnel, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo ngayong moment na ito. Moment nyo ito ni Apple. Huwag kang mahiya. Go ahead, Arnel. Okay, sige palangga, gagawin ko yan. No. Iingatan ko ang sarili ko. Uuwi na ako ng maaga. Ano po? Bakit ka kinikilig? Mamahalin kita ng higit pa sa, alam mo na. Saan? Hindi alam ni Apple. Kasi, Apple, gusto mo malaman, di ba? Sabihin mo, Arnel. higit pa sa, Higit pa sa? What? Doon sa isa. Ay, higit pa doon sa isa. Ano ba? Higit pa sa? Buhay ko. Yun. Tama yun. Mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Pero syempre, dapat mahalin mo raw yung buhay mo. Yan nga yung bilin sa'yo nitong si Apple. Sige. Uy, maraming salamat sa inyong dalawa, Apple and Arnel. 'Di ba? Na isang patunay kasi itong kwento ninyo na kahit pa nga gaano tumagal yung pagsasama natin, meron tayo. Along the way, somewhere along the way, meron kang kailangang i-upgrade, meron kang kailangang baguhin, 'di ba? Yung pagtrato, 'di ba? Yung pagtanggap sa mga pagkukulang ng isa't isa. Kasama 'yan eh. Hindi naman yung kasi kapag ka Arnel, ang iisipin mo yung sexy, 'di ba? Na si Apple from 19 years back, 'di ba? Ang ini-expect mo nakasama mo pa rin ngayon, katulad niyan, 'di ba? Nanganak na si Apple. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.